masipag, marespeto po, tsaka po kapag po may problema, marunong pong masolusyonan yung problema po. Mo po puro salita at alila mo mag-focus keng meto nga bagay. Sana po, gana-gana po kung ali po keng pagawang dalan makanyan po. Pati rin po rin masakit, kakain na po. Someone na for the people po talaga. Someone who is accountable and transparent, lalo na po when it comes to the money of the people. Unang-una is of course competence. Kailangan alam natin na yung iboboto natin or iluluklok natin sa position ay capable na gawin kung ano man yung trabaho niya. And of course, importante din for me, yung kandidato na yon should be a person of integrity. Dapat may integridad siya, hindi siya corrupt, and tapat siya sa paninilbihan niya. And lastly siguro is empathy. It's very important for me as a psych student na meron empathy yung candidate or kung sino man yung humahabol, kasi dapat alam niya kung ano yung nararamdaman, and alam niyang ilagay yung position, alam niyang ilagay yung sarili niya sa posisyon ng ibang tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Yung totoo po sa hangarin niya po na makatulong po sa bayan. A leader na not really radical but more of mayor siyang courage to make a change talaga. Hindi lang yung puro salita, hindi lang yung kumbaga inaapis niya yung mga taong bayan, but rather mayroon talaga siya the courage or like the bravery na kumbaga labanan yung dapat labanan, ipaglaban yung dapat ipaglaban, and kumbaga mag-forward or in a sense, mag-promote ng advocacy for the Philippines. Kasi mostly marami sa mga tumatakbo, nakikita naman natin na they're very not self-interest, kumbaga self-interest lang yung iniisip nila. So it's very important na makahanap tayo ng mga leaders na naturally they care for other people. Kasi hindi naman kasi enough na empathic ang isang leader, mabait ang isang leader, hindi lang enough yun. Need natin na dapat wais siya, and efficient siya, and effective siya sa mga naisip niya mga ways. Kasi hindi naman nakukuha lahat yan sa pagmamahal tsaka sa empathy lang. Hindi talaga na may utak, merong prinsipyo yung tao na na iboboto na. Tapat sa paniniwala niya, yung hindi siya nagbabago ng desisyon, at may clear goal po siya kung ano yung gusto niyang para sa niya po, sa nasakupan niya, ganun. Tapos po kapag boboto po sana tayo, yung hindi po yung popular lang, dapat yung may alam po sa kung ano yung ginagawa niya. Dapat po kunyari sa paggawa ng batas, hindi lang yung dahil kailangan ng kababayan, kundi yung alam niya pong mas makakabuti para sa kanila. Meron alam sa hinahabol nilang pwesto, hindi lang puro dapat popularity yung habol nila, hindi lang puro dapat pera yung gusto nila. Dapat more on pagtulong talaga sa kapwa, kung ano yung need ng San Fernando specifically, kung ano yung mga need i-implement na batas or such like charities or whatever, parang gano'n. Transparency and more on action sa mga magiging platforms nila, hindi lang yung pag naluklok or yung kapag nakuha na nila yung position na hinahangad nila is they most likely parang more on financial na lang. I think important din yung action and yung nag-show up sila on the most difficult time. Dapat meron po silang leadership, since ito ay pinaka-importante dahil students po tayo, and dapat meron po nagli-lead sa atin sa tamang direction. So for me po, the two traits po talaga na kailangan is leadership po and loyalty. Yung maging totoo, yung tumulong na maayos. Dapat po yung mga umahabol ngayon sa eleksyon, meron malinis na track record at meron pong mga nagawa sa syudad natin or sa bansa natin. Number one, yung competent sila sa ginagawa nila. Tapos meron silang kagustuhan na makapagsilbi talaga sa taong bayan. Yun yung mga hinahanap natin para maging maganda yung magiging future, especially ng mga kabataan sa Pilipinas.